Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And ngayon po, may mga buminggo na naman na DDS. Palakpakan po natin sila. Meron pong ilang mga personalidad, bukod pa po yun kaila alias Rene at doon sa publisher ni alias Rene na kung saan niya in-upload yung YouTube channel niya, ang sinampahan ng demanda ng kaso ni Senator Risa Hontiveros. Ito po siya, kaka-file niya lang po, ayan siya. Yan. So, good luck po kay Senator Risa. Hindi naman magpa-file yan ng frivolous lawsuit. Ibig sabihin, nahanapan nila ng elemento ng cyber libel, yung mga content ng mga respondent dito sa kaso na to. Okay, so i-discuss po natin ng isa-isa ito. Sino po ba yung mga kinasuhan ni Senator Risa Hontiveros? Andyan yung abogado na si Ferdinand Topacio, kung kilala niyo yan, di ba? And social media personality si Byron Cristobal, si Banat Bay, si Jeffrey Ka Eric Celis. Ako, na-analyze ko na yung mga sinabi ni Ka Eric, talagang walang kakwenta-kwenta talaga. And kung ano-ano lang yung sinabi niya na hindi naman angkop doon sa ginagawa ni Senator Risa Hontiveros. Kasi you can criticize yung trabaho ni Senator Risa as a senator, pero hindi nyo pwede siyang siraan just because gusto nyo lang, di ba? Kasi halimbawa, kung sinasabi nyong nagbabayad siya ng tanim witness, kailangan patunayan nyo yun. Of course, that is well within her rights kasi meron kasi tayong tinatawag na sa gobyerno natin yung presumption of regularity. If there is a irregularity, of course, you have to have evidence to back your claims up. Okay, si Crisette Chu, bingo na naman. Si Jay Sonsa and si Alex Destor or si Tio Moreno. Okay? So ano po ba yung elemento ng libel? Of course, kailangan tukoy yung tao. Si Risa Hontiveros, tukoy kasi pangalan niya, may publishing na nangyayari. Saan pinablish po ito? Sa internet, sa social media. And meron din defamatory statement. Ano yung defamatory statement? Yung sinabihan si Risa Hontiveros na tanim witness. Kompleto yon. And of course, yung malis. Kasi yung malis ang pinakamahirap talaga patunayan sa isang cyber libel complaint. And ngayon kasi mataas na yung antas ng pagdedemanda ngayon. Prosecutor level pa lang, mahirap nang ipasa ang isang kaso kung hindi matibay ang inyong ebidensya. Kung nung araw, probable cause lang, baka may case dito. Ngayon, reasonable certainty of conviction na. Reasonable certainty of conviction na. Ibig sabihin, sabi nga nung mga piskal na nagtuturo sa amin ng batas, pag daw umakyat yung kaso mo sa korte, mataas yung chance na ito ay makonvict yung tao. So, good luck po dito sa mga kinasuhan ni Senator Risa Hontiveros, itong mga personalidad na to. Okay? So, ngayon, of course, may depensa naman po yung kabila. And for the sake of fairness, basahin natin yung sinabi ni Ka Celis dito. Ito, may chilling effect din. Celis said the complainant should be considered attack on free speech and freedom of expression. He added this as a form of harassment against political commentators like him. Complaint or legal action such as cyber libel suits can create a chilling effect, manifestation of intentional intimidation, thereby discouraging people from expressing themselves freely. Alam niyo mga lords, ito lang ang dapat niyong tandaan. Yes, meron tayong freedom of speech and expression, kaso may limitations yon. Hindi mo pwedeng sabihin ng isang bagay na ikasisira ng tao unless meron kang malakas na ebidensya saying na yun nga talaga ang totoo. Ganun talaga yun mga lords. Kaya tayo pumupunta sa korte para ipaglaban yung ating reputation. Ganyan din yan eh. Of course, si Senator Risa, hindi naman talaga siya naniniwala ako na hindi siya nagbabayad ng witnesses kasi una, napakamahal nun. Biruin mo, magbabayad ka ng witnesses tapos kailangan bigyan mo pa ng laptop or yung mga ganito. Kumpletos rekado siya sa tinatawag nating resibo, 'di ba? Nakita natin dun sa isang hearing, punong-puno siya ng resibo. So, kung dapat ang ginawa nitong mga
tao na to, instead na umiyak at sabihin nila na freedom of speech yung kanilang ginagawa, since naglabas naman ng resibo, dapat naglabas sila ng disclaimer na, oo nga, no, may resibo si Senator Risa. So ako, binabawi ko na yung sinasabi ko kasi mukhang mali ako eh. Pwede naman yun. Ano yun? Mitigating factor ang tawag doon sa mga kasuhan na ganyan. Or dinilit na lang sana yung ina-allege ni Senator Risa na complaint. Again, that's another mitigating factor kasi hindi mo, yung initial impression mo is mali. Pwede yun, mga lods. Pero, well, that's life. This can lead to self-censorship, undermining democratic process and self-compromise. Kasi itong mga ganito, blanket statements yung mga yan. Sobrang generic yan na porke nakasuhan ka, lahat na ng tao, may chilling effect yan sa lahat. Hindi, sa'yo lang nangyari yan. Kasi nga, may paninira ka daw, allegedly, na sinabi kay Senator Risa. So, paano mo may de-defend yan? Doon kayo sa korte magpaliwanag. Tapos na ang maliligayang araw nyo, mga DDS. Kailangan humarap kayo at maging accountable kayo sa ginagawa nyo. Senator Risa, I am always behind you, sumusuporta, naghihintay, nag-aabang kung ano ang susunod na kabanata. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lord.